Maraming nagtatanong kung paano ako nagsimula mag-vlog. Actually guys, nasa YouTube pa lang ako dati nagba-vlog nung nasa Saudi pa lang ako. Marami siguro nakakapanood sa inyo sa akin yung buhay ko doon sa Saudi at yung pagpapagawa ng bahay. Hanggang sa nalaman ko na pwede na rin pala mag-vlog sa Facebook at kikita ka rin kahit papaano. Kaya sabi ko susubukan ko nga rin dito sa Facebook. Pati nga yung pag-apply ko ng papuntang Hong Kong ay naka-vlog din sa YouTube. Tapos ang ginawa ko nung nasa Hong Kong na ako ay nag-vlog na rin ako sa Facebook. Di ko rin naman nakalain na magbo-boom din ako sa Facebook, yung mga reels natin, mga vlog. As usual, buhay ko na naman sa Hong Kong at kung ano-ano pa tungkol na naman sa bahay. Actually, mahirap din ang content creator. Kala nyo lang madali. Kasi syempre, pag-iisipan mong mabuti, ano kaya yung vlog ko na papanoorin ng mga tao? Ikaw din mag-i-edit niyan. Kung baga siguro naging fashion ko na rin siya. Gustong-gusto ko siyang gawin. Kaya ayun, nililibang ko yung sarili ko at the same time, kumikita rin tayo kahit papaano. Kaya sa mga nagko-content creator na katulad namin, ayan, sipagan nyo lang at isipin nyo kung ano kaya yung content na papanoorin ng mga tao na i-upload nyo. Huwag tayo masyado mag-focus sa followers. Kasi nga ako kukonti ang followers ko pero yung mga views naman, okay naman. Mas mag-focus kayo sa kung ano yung i-upload nyo na content na magugustuhan ng mga tao kasi kusa na silang mag-follow sa'yo pag okay yung mga content mo. Kaya napapansin nyo pag may vlog ako, hindi ko sinasabi na i-follow nyo ako. Siguro minsan lang. Hinahayaan ko na lang. Basta manood kayo ha. Sobrang thank you sa mga nanonood sa atin at naka-follow po. Bye-bye! Hello guys, good morning. Ayan nga na, pa-order ako nito sa Shopee. Maganda daw kasi itong panghugas. Ay ayun, tara, subukan natin dahil nga dito sa kainan. Ay, ang mahal-mahal nung binibili namin na panghugas na Smart or yung Joy. Ang mahal kaya, ay ang dami ditong huhugasan ng mga pinggan-pinggan. So, tingnan natin kung effective to. Sabi nga doon sa mga review is talaga nakakatanggal ito ng mga sebo-sebo. Ay, di ba nga dito sa kainan is sobrang masebo dahil nga baka yung ginagamit dito. Kapag natuyo ay talagang bubuo yung mga mantika niya ito sa mga kawali, sa mga pinggan, sa mga mangkok, lalo na laging may pasabaw-sabaw dito pagka kumakain, di ba? Anli sabaw dito. So, yung mga hinugasan talagang mahirap tanggalin kapag hindi maganda yung sabon na gagamitin mo. So, itry natin itong siksik. Sobrang mura lang at madali lang gawin. 10 minutes lang, meron ka ng dishwashing soap. Pero napalakas yata yung halo ni Papa Alden na una dahil sobrang bula. Dapat pala dahan-dahan para hindi siya ganyang kadami kabula. Hello guys! So, ayan. Itong tindahan pala na to, may nagtatanong kung sa atin pa yan. Ang ginawa kasi namin dito, si Umboy na muna yung pinatinda natin dyan. Yung alam niyo yung kapatid ko na na-stroke before. Ayun, ay naku, nandito pala si Ella nagtatago sa loob ng pingganan. Ba't ka nandyan? Ayan, nasa loob. Diyan namin nilalagay yung pinggan. Nilipat namin yung itong lagayan ng ulam dito sa may harapan na, sa may entrance na para pag pasok nila, kita agad nila yung mga ulam. So, ayun, si Umboy muna yung pinatinda natin, guys. Ang ginagawa mo dyan sa loob. So, ito yung entrance natin. And pagpasok nila, kita na agad nila yung ating mga ulam. Tayong laing, tulingan. Yung malaking tulingan yan, guys, rayado ang tawag. Tapos, igado, and yung biko. Tapos, ito dinuguan. Yan, kaunti na lang yung ating adobo. Tapos, ito yung nilagang baka. So, itong tindahan na to guys, is si Umboy muna yung nagbabantay. Or siya muna yung, sa kanya muna yan guys. Binigyan ko na lang ng puhunan para naman kahit papaano meron siyang income. Dahil hindi na nga siya makapagtrabaho ngayon dahil nga siya ay na-stroke dati. Kasi ayan, naririnig yung mga tugtog ng mga kandidato na dumadaan dito sa kalsada. Yan, nag-sayaw. Bali, inaantay niya kasi dyan yung kanyang kapatid na dumating. Lagi nang nakatingin doon. Don't worry guys kasi yung tawag dito, 2 road naman yan. So, ayan, alam naman ni Elapot yan, yung daan dyan. So, hindi naman siya delikado. Alam niya na yan. Kumbaga, aware na siya kasi dyan na siya lumaki. Maaliwalas tingnan. Wala tayong masyadong customer kapag bandang alas 2 hanggang alas 5 ng hapon, ganyan. Wala masyadong kumakain. So, gabi na ulit. So, Ella, taga-punas na rin natin ng pinggan dito, guys. Siyempre, ang pasok nyo naman sa school ay 2 oras lang. So, maghapon halos nandito kami lagi sa tindahan. So, para malibang-libang at hindi lagi magsi-cellphone, ay yan, pinapatulong ko na lang magpunas-punas ng mga pinggan katapos mahugasan. Minsan tumutulong din siya guys maghugas.
Kasi kung hindi, mabuboring yan pag walang kalaro o kaya hindi nagsiselfone. Minsan, pag madaming nakain, wow, madami. Pag may mga nakain na pinapahawak ko muna sa kanya yung cellphone, pinapaupo ko lang muna siya. Kasi kung hindi, katulad nung nakaraan na naka-charge yung cellphone, ako po, nang gulo talaga siya. Ito na pala yung ating ginawang sabon na siksik. Kinabukasan, saka namin isinalin dito sa mga lagayan. Bali, nakatatlong bote tayo, guys. Ang galing-galing. Ang dami na rin. Plus, nakakatanggal talaga siya ng sebo. Na-try na namin ito kahapon. Ilalagay ko yung link sa comment section kung gusto nyo pong umorder. Ayan, sobrang dami. Effective. Parang katapat na rin talaga siya ng Joy na yung brand na Joy ng panghugas ng pinggan na napakagaling talagang makatanggal ng sebo. Ito ganun din. Pareho lang. Sa presyong 100 plus lang. Wala pang 200 ito, guys. O matagal na natin gagamitin. Kasi ginawa natin ito kahapon, guys. So, pinatigil mo na namin buong magdamag kasi nga maraming bula ang nagawa namin. So, dapat wala siyang bula. Hayaan mo lang muna. So, nung nawala yung bula, ayan. Saka namin isinalin dito kinabukasan. Gusto mo bang mawala ang mga dumi at mantika na matagal nang nakakapit sa inyong mga gamit? Hindi problema yan. Subukan ang aming produkto na talagang mapapawakas sa galing maglinis. Umorder nga ako dahil nadala ko sa sales stock ni ate. Spray lang daw sa kawali at ibabad ng 10 minutes. Tapos may kasama ng towel dyan. Diba pangkukuskus at kasama na daw yung mga itim-itim. Ayan, nakikita nyo naman guys. Hindi ko na kailangan magsalita. Wala na talagang pag-asa tong kawali ko na to. Sabi ko sa inyo itapon nyo na lang kasi. Bastos ka pa tuloy. Pero wait. Effective siya dito sa aking takuri at kawali na hindi pa ganun kadumi guys. Wow! Umorder nga ako nitong mga banderita. Sabi kasi ng kapatid ko, mag-design daw tayo dito sa kainan para medyo, actually matagal na itong binabalak talaga, hindi lang maka-order. So, ilagay ko yung sa comment section yung link nito guys. Kapag nag-order kayo dun ay magkakaroon ako ng extra income or mag-earn ako ng commission kung baga. Nalagay ko sa comment section, order na kayo. May mga ibang product din doon na baka gusto nyo ring i-order like payong, yung mga kurtina na nandito sa bahay kung saan ako nag-order. Ayan, ilalagay ko lahat sa comment section. So, back to this video guys. Ayan, banderitas. Ilalagay namin ito dito sa kainan na design para attractive siya sa mga customer. Katulong ko nga si Omboy dito tsaka si Papa din sa paglalagay. Bali, dinikit-dikit na lang namin dahil sobrang haba pa rin ito. Nasa 100 meters. Yung isang 179 pesos lang. So, dalawa kasi in-order ko guys para baka kasi kulang. Sa labas kasi lalagyan din natin. Magiging attractive na yung ating kainan. Magandang tingnan para lang siyang piyesta palagi. Nakakatulong din yan. Siyempre, pag nakita ng mga kakain, aba, may bagong bukas dito Kasi nga maraming dekorasyon. O, diba? Kung baga, idea lang yan para mapansin yung kainan mo. At syempre, dapat masarap yung pagkain para pag kumain sila sa'yo, i-try nila sa'yo, pag nasarapan sila, di ba balik-balikan ka na nila, di ba? Naku, kailangan talaga nating galingan dahil dito nakasalalay kung paano tayo mabubuhay. Wala na tayong trabaho at syempre dito na lang tayo aasa ngayon. Pero at least nakakalibre naman tayo ng kain araw-araw guys. Medyo matumal and minsan naman ay okay naman, nakakaraos naman. Kumbaga napapaikot-ikot natin yung ating puhunan. Basta araw-araw at least may income at syempre nakukuha na rin natin yung mga pangbaon-baon ng mga bata. And yun nga yung pinaka maganda sa lahat is libre na tayo sa pagkain. Pati yung kapatid ko, si Papa, nakakalibre na rin ng kain dito sa kainan. Nakikita nyo na ba ang result ng ating ginagawa? Yan, dinikit-dikit na namin maigi. So far guys, 1 week na kami, no? Okay naman, kahit papaano. May araw talaga, alam nyo ba, nung unang araw namin, naka 1,300 lang kami, grabe, no? Pero yung sumunod na mga araw, medyo okay naman. Lalo na bumabalik na yung mga customer nung nakikita nila na nakabukas na ulit itong kainan. Kaya naglagay ulit tayo nitong mga to para mas attractive and pag tumigil yung mga sasakyan, makikita nila, aba, ang ganda doon ang presko, ganyan. 15,000 a day ang kinikita ng kainan na to. Nung kalakasan nga ay ganyan talaga ang income nila everyday. Sobrang ganda ng pwesto. Bali, dalawa pa lang yung kainan dito dati. Halos araw-araw ang ino-order na kilo ng baboy. Nasa 15 kilos. Mahigit pa nga minsan dahil nagpapaluto pa sa hapon dahil kinukulang na. Sa gabi, sobrang dami pa rin ang kumakain. Maganda talaga tong negosyo na to. Lalo na kung nasa highway ka at kitang-kita ng mga sasakyan, dinadaanan din talaga. Pero ngayon, 1 week na kami dito guys, is hindi na po ganun kalakas. As in, yung isang sako namin na biniling bigas, hanggang ngayon meron pa din. Samantalang dati, mga 2 days, 3 days lang yan, ubos na. Kaya ang niluluto naming ulam ay 4 kilos to 5 kilos lang everyday. Sobrang mahal na kasi ng lahat guys, at parang ayaw na nilang kumain.
daming nagandahan dito sa Pantinita. Saan ko nga ba to in order? Ilalagay ko sa comment section yung link. Order na kayo, baka piyesta na rin sa inyo. Dito sa labas nga ay nalagyan natin. Sobrang haba niya, nasa 100 meters. Dito sa loob, ayan, 60 ka na nga nilagay namin dahil sobrang dami talaga niya, 100 meters. Dalawa yung in order ko, sobrang mura. Ganito kami tuwing umaga dito sa kainan. Tulong ng kaunti kay Papa Alden, linis-linis. Pag nakaipon-ipon, ipapabarnis natin itong sahig. Para mas maganda-gandang tingnan. After nyan, ay kain naman tayo si Papa Alden kasi ay nagluluto. Kaya ako na lang muna ang kumain. Mabilis ang kain muna at baka mamaya may dumating na customer. Pinahiwa nga to sa akin ni Papa Alden, gagawin daw na chili oil. Alam niyo ba kung anong oras kami gumigising? Si Papa Alden pala, 4 o'clock in the morning. Ako naman, minsan 5, minsan 6 o'clock. Pero minsan, ginigising niya na din ako at pinapasama ako dun sa taas. Grabe yung puyat din talaga. Pero pag hapon naman, pag wala masyadong customer, mga badang alas 2, pinapaidlip ko rin naman siya kahit konti. Salitan lang kami, tig 2 oras, tig 1 oras na pagtulog. Habang si Ilapot natutulog din dun sa may gilid. Talagang tiyaga at sakripisyo lang guys para sama-sama lang kayo palagi. Ayaw nyo maghiwalay, di ba? Gusto nyo dikit-dikit kayo? Gusto mo yung laging may ana-ana paggabi? Ayan. Pero wala din pala kasi nga pagod na pagod kayo sa maghapon. Pag uwi nyo ng bahay, tutulog na lang talaga. Tapos may isa pang makulit na bata na laging nandiyan nakabuntot. Naku, umuwi ako ng Pinas. Sabi ko baka makakaligtas na ako sa paghugas dahil yung mga anak ko ay marunong na maghugas. Ayun pala dito sa ating negosyo ay maghuhugas pa rin tayo. Pero ayos lang, ikaw naman ang boss dyan. Maghugas ka o hindi ay bahala ka. For this video, thank you for watching.